magpapabigay po sa inyo ng bulaklak. Good day, Señorita Rivera. Ito na pala masuwit kong kalaban. Pepe, maaari bang ikaw muna kumalaban sa kanya? At pag natalo ka, pumumodelo ka sa akin bilang babae, ha? Sara niyang bibig niyo, Ginoo. Baka pasukan niyo ng langaw. Di ka sanay matalo ng isang babae, no? O hindi siya tulad ng isang napakagandang binibini. Pepe, Mademoiselle Nelly Busted. Bonjour. Kinagagala kitang makilala. Mademoiselle Nelly. Pinagagalak kitang makitang magmodelo para kay Juan mamaya. Iha, anak. Nasaan na si Ginoong Kiping? Umalis na po, Inay. Wag po kayo mag-alala. Hinarap ko naman po siya ng maayos. Sana inimbitahan mo na dito maghapunan. May bago pa namang huling alimango. Bakit, anak? Hindi mo ko ba siya napupusuan? Siya na ang pinakakarapat dapat na maging kasintahan. Mabait. Gwapo. Masipag. Simpatiko. At siya na ang may magandang kabuhayan. Wala naman akong nararamdaman para sa kanya, Inay. Ano ba? Hindi dapat pinipilit ang pag-ibig. Pero pwede mo itong matutunan, hindi ba, anak? Subukan mo lang siyang kilalanin. Malay mo, magbago ang isip at puso mo. Pwede mo naman subukan. Magawa mo yun para sa amin, di ba? Nak? Yaman din lamang na marami namang ilustrado dito sa Paris ay bakit hindi tayo bumuo ng sarili nating grupo. Magkaisa tayo mga kaibigan. At anong tatawagin natin sa grupo natin? Bueno ay ipagmalaki natin ang tawag sa atin ng mga Kastila. Tatawagin tayong Indios Bravos. Gusto ko yan. Total, may mga grupo naman sa Barcelona at Madrid. Eh bakit wala dito sa Paris? Kaya kayo munang kumilos dito habang babalik ako sa Espanya. Walang problema. Magandang ideya na isip mo, Pepe. Bonjour, Juan. Bonjour, Nelly. Pwede ko ba silang kuhanan? Oo naman. Bonjour, Pepe. Ano? Bagay sa yung suot mo. Ganyan din sa'yo, binibini. Oo, Pepe. Huwag mo masyadong magalaw, ha? Tamis! Kanina pa ako nilalagam sa pwesto ko. Sa susunod na nobela mo, tawagin mo itong Nelly Metangere. Tumigil na kayo. Kayo talaga.
anak! Bilis! Mauuna na ako. Sige, Pepe. Sige, Nelly. Ano nga, Pepe? Ang tagal na namin kilala itong si Nelly, pero ikaw ngayon itong may namumukod tayong paalam. Sige, Pepe. Ako nga itigilan ninyo. Pero hindi nga, Pepe. Bagay kayo. Liberal din siya mag-isip. At halata namang iba ang tingin niya sa'yo. May pag-asa kaya... Sa kapahuan. Oo, maganda si Nelly. Pero kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Alam niyo naman na may nagmamayari na ng aking puso. Kung gayon pala, Senyor Rizal, isa ka palang numero unong romantiko. Your mother told me you liked flowers. I didn't know what else to get you, so I brought you all of these. Hindi ka na dapat nag-abala. Ang ibig kong sabihin ay, salamat. Kakaiba ka talaga, Senyor Keeping. Charles na lang. You don't need to be so formal. Sandali. Ipaghahanda ko kayo ng merienda. Gusto niyo po bang maupo? Oh, no, I'm quite all right. It's cool out here. Besides, we have a bit of privacy. I wanted you to know that I really like you, Lenore. Ants! Flowers and ants. Flowers and ants. Ay, kaya siguro nilalanggam. Ay, napakatamis ng inyong pag-uusap. Nanggaling na ako kay Whaler at malaki may tutulong ng taong yan sa atin kaysa doon sa walang kwentang teror na yun. Natita ko sa iyo, Conchita. Kakampi natin siya. Mabuti naman kung sa ganon. Makakatulong siya sa iyo sa pagdidisiplina sa mga pesteng Indio sa iyong lupain. At alam mo pa ba ang bali-balita? Nagpupulong-pulong daw ang mga magsasakang yan. Alam mo kung sinong namumuno? Si Pasiano Mercado. Siya nga. Pamilya ng mga filibustero. Sinabi mo. Kaya't kung ako sa'yo, puputulin ko na agad-agad ang sungay ng panganay na lalaki ng mga Mercado. Mama! Leonor, what happened? Why are you crying? Wala po to, Senyor. You don't just start crying for no reason. Tell me, what is it? What happened? Maybe I can help you. Hindi ko po alam kung matutulungan niyo ako. Hindi ko po kasi alam kung naranasan niyo na magmahal ng isang tao ng buong puso. Pero sa huli, nalolokohin ka rin pala.
Mas baliwalain ang pagmamahal. Pepe. Iho! Nagbalik ka na! Kamusta? Ida, Padre? Awa ka ng Diyos. Napakasarap ng pakiramdam na makabalik sa mainit na bansang ito. Pero sa totoo lang, Mama, hinahanap-hanap ko na ang malamig na simoy ng hangin sa Europa. Padre, kailan ba natin aangkinin ang lupain mo sa Kalamba? Malapit na, iho. Malapit na natin mapalaya sa mga merkado sa ating lupain. Hinintay ko siya. Umasa ako. Kumapit ako sa lahat ng pangako niya sa akin. Hindi man lang niya ako hinanap. Para sabihin sa akin na hindi niya na ako mahal. Ganun pa talaga kayong mga lalaki. I can promise you, I'm not like them. I'm not them. When I love wholeheartedly. I'm not ashamed to show my feelings. Mahal na. Mahal kita, Eno. I know there's no replacing Pepe. But you have to try. You have to try and love again. Ayoko na umiyak. Nakakapagod. Sakit dito. Ayoko na umibig. Ayoko na. Ayoko na. Don't say that, Eleanor. Don't say that. It all depends on who you entrust your love to. Who you give your heart to. You can love again. I want to make my feelings perfectly clear, Eleanor. You, Eleanor, spend your life with me. Pepe, may dumating ka nga panliyam galing Pilipinas. Oh, galing to kay Tio Antonio. So, kas bibalita na rin ako kay Leonor.
Bakit, Pepe? Anong nangyari? Si Luna. Papakasal na siya sa iba. Si Leonor, tanging babaeng minahal ko. Magpapakasal na sa iba. Parang nila akong pinatay. Para na rin nila akong pinatay. Ikaw ang magiging pinakamagandang ikakasal ngayong taon. Nay, tama na ang paglagay niyo ng puntas. Nais ko pong magsuot ng simpleng damit sa kasal ko. Konti na lamang, pinapaganda ko pa. Anak, ikuha mo naman ako ng sinulid. Andun sa kawon. Sige na. Juan! Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito, Nay? Ha? Ang daming sulat! Ano? Nakikita mong nahihirapan ako! Nakikita mo! Niloko mo ako! Sabi mo hindi ako mahal ni Pepe! Sabi mo hindi ako mahal ni Pepe! Ano ibig sabihin ng mga sulat? Isip ko lang naman ang kinabukasan mo. Hindi namin lubos na maisip na... Dapat sinabi niyo yung totoo! Hindi namin lubos na Sabihin maisip niyo sa akin yung totoo! Gusto ko malaman yung totoo! Mahal ko si Pepe! Pinahirapan niyo lang ako eh! Pinahirapan niyo ako! Inisip ko lang naman ang kinabukasan mo, anak. Paano pag namatay na kami ng ama mo? Hindi namin lubos maisip na magkasama kayo sa kulungan ni Pepe. Huwag kang mag-alala. Inay, hindi ko kayo bibigyan ng kahihiyan. Itutuloy ko ang kasal ko kay Kipit. Pero may 3 akong kondisyon. Hindi na ako tutugtog muli. Hindi na ako aawit muli. Hindi ko na kayang humarap sa tiklado o sumubok kumanta nang hindi naaalala si Pepe. Sa pagpapakasal ko sa iba, para ko na rin pinatay ang musika sa buhay ko.
Kayo, inay, ang simulat sa pulang may gusto sa kasalang ito. Kayo ang dapat nasa dambana. Kaya't sa araw ng aking kasal, hinding-hindi ka aalis sa tabi ko. Ito ang ikatlo kong kondisyon. Ang araw ng aking kasal, tila araw ng kamatayan. Nararapat ng kulay pangluksa ang isuot. Magmula sa araw na yun. Pepe! Pepe! Nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Senyor, halika. Halika, dumayo mo ako. Sino ba yung keeping na yan? Akala niya porket taga-Inglaterra siya. Makukuha niya lahat ng gusto niya. Bakit di mo siya tawagin? Valentin, tawagin mo. Para malaman ko sinong tunay na lalaki sa amin, ha? Tawagin mo! Pepe, ano ba? Ano ba? Kakasugat ka na, tama na! Kailangan ko masaktan. Kailangan ko masaktan para... Kailangan ko masaktan para mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Alam ko na, senyor. Suntukin mo ako. Pepe, tama na. Suntukin mo ako! Tama na! Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa itong sakit na nararamdaman ko! Bakit, Leonor? Ba't di mo ako nahintay? Bakit?
Wala kayong ititirang bakas na namang bagay dyan sa mga piniwisterong yan! Sunugin lahat! Mahal na kita, Nelly. Pakasal na tayo. Mas higit na matinding parusa ang tatanggapin mo kaysa sa unang librong ginawa mo. Alam mo namang kamatayan ang sasalubong sa'yo sa Pilipinas. Minsan lang dumating ang kamatayan sa buhay ng isang tao.